Magandang araw mga kaabi. Today's video mag-update lang tayo sa mga kalapate natin at matagal na tayo hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel. So sa mga bago sa YouTube channel natin at patuloy naman dun sa mga patuloy na nanonood sa atin, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin o sa pagsuporta sa atin. So keep on watching lang at patuloy tayo magbibideo kahit na madalang. So medyo busy kasi tayo ngayon kaya hindi tayo nakakapag-video madalas. So balitaan ko lang pala kayo at start na nga ng ating South race. So bali last week pa nag-start yung race natin. Kumbaga training pa lang. At etong mga pang South natin, hindi pa nga natin na ilo-load to. So hindi ko alam kung maihahabol pa natin. So sa mga gustong bumili, available lang nga sila. Kasi baka hindi ko na maihabol to. Ayan, so medyo may kataasan lang ako magbenta ng kalapate. Pero sulit naman kayo rito kasi mga champion line naman na to. Ayan. So ito, subok line lang natin to kasi nga may pasok lang siya ng champion line. Tapos bali nanay niya nag-anak na sa atin ng nag-overall. Ayan. So pero ito baka hindi ko i-out to. Ayan, so yung kapatid niya lang yung i-out natin yung dalawang bagong painakay natin. Ayan, so ito yung mga pangbato natin dyan. Itong white feather na to. Saka itong dalawang white feather na to. Itong dalawang white feather na to kasi pang summer pa natin to. Wala namang problema dito. Dito lang tayo nagkaroon ng medyo problema. Pero hindi naman problema kasi nga dalawa naman yung singsing nila. South nga saka summer. So medyo na-late kasi tayo ng pagtanggal ng pakpak o yung ano tawag dito? Pag-feathering. So nalay tayo ng pag-feathering kasi masyado pa silang bata pagka pinedering natin agad. Hindi pa sila masyadong batcher. So kung pinedering natin sila agad baka makalimot sila. At pagka mahaba na yung pakpak nila, maligaw pa kung saan pa mapunta. Kaya ang ginawa ko, bago ako nagpe-feathering mga kaabi, sinisigurado ko na batcher na sa akin yung young bird o yung mga kalapati ko bago ako mag-feathering ng kalapati. Ayan. So medyo mahaba naman na to, ayan oh. So baka maihabol na natin to sa susunod nga na race o sa susunod na linggo. Ayan, so kung makakapag self toss tayo, pero kung hindi tayo makapag self toss baka sa summer na natin to mailaro. Pero kung makita nyo man na nauubos na yung kalapati natin, baka na-out na natin. So hindi na kasi tayo makapag-update ngayon. Marami din sa atin nagme-message kaso hindi ko naman na mabasa o makita minsan kasi hindi ko ma-entertain yung mga bumibili sa atin o yung gustong bumili sa atin. Kasi nga tayo hindi natin priority na magbenta ng kalapate, kumbaga talagang ilalaban natin to. Pero sa ngayon kasi ayan, so medyo alanganin na to sa South kasi nga 2 weeks na yung training ng kalapate natin. So medyo malayo na yung agwat nila. Kailangan makapag self toss tayo ng maganda-ganda para maihabol pa natin to mga young bird natin para sa South. Ayan. So, yan yung mga young bird natin. So, 3 months at 4 months old pa lang kasi to yung mga kalapati natin. So, going 5 months old, yung pinakamatanda. Pero mga bata pa to, kaya hindi tayo nakapag-feathering agad. Saka, yun nga, sabi ko nga sa inyo, binatcher muna natin agad. Binatcher muna natin yung mga kalapati natin. Sinigurado natin na kapag ka nag-feathering tayo, sanay na yung kalapati natin. Mahirap kasi kapag ka medyo sanay lang. Halimbawa, rumonda pa lang ng ilang beses o kaya 1 linggo pa lang rumoronda tapos pinedering nyo na. May chance nga na kapag ka tumubo yung buong pakpak nyan o yung tuluyan niya na makapag-feathering na kayo, mawala yung kalapati nyo pag pakawala kayo ulit. Kasi medyo sabik yan lalayo yung mga kalapati nyo, lalayo ng lipad. So sa tagal nila na hindi nakalipad at hindi pa ganong sanay, dahil nga 1 week pa lang sila lumilipad sa inyo, may chance nga na mawala yung kalapati nyo kahit na tumanda na sa inyo. Ayan. Ayan yung mga young bird natin. Ito yung magkakapatid dyan mga kabi. Itong blue bar na to. Tapos yung dalawang white feather na to. Ayan, saka yung blue bar na yan. So 4 na magkakapatid dyan mga kabi. So 2 pang summer. Bali nakapang summer naman lahat to kaya walang problema. Makuha man o hindi. Saka mailaban man natin o hindi. Okay lang. At hindi naman natin priority yung pagbebenta. Saka yung paglaban yun, hindi natin priority. Kasi nga, ayun, masasayang lang yung kalapati natin. Tagal nating inalagaan tapos mawawala lang biglaan. So ako, mas priority ko kasi mga kabi yung kumbaga, mag-enjoy tayo sa hobby natin. So kapag inihagis natin to, isinabay natin yung mga kalapati natin,
at maiksi pa, tapos wala pa tayong self-toss man lang, hindi kayo mag-enjoy pag wala yung kalapate nyo, kasi alam nyo na maganda yung linyada ng kalapate nyo, alam nyo na nagcha-champion yung lahi, tapos bigla nyong ihahagis ng alanganin, so sayang yung kalapate nyo. So walang magaling na kalapate kapag hindi handa, kumbaga hindi prepared yung kalapate nyo, walang magaling na kalapate dyan. So makauwi man yan, talagang late na, halimbawa 1 week na bago makauwi, 3 days bago makauwi, ganyan yung nangyayari kapag medyo malayo yung bakante ng race. Tapos sa track na agad, kumbaga marami silang kasabay doon, so mahihirapan yung mga kalapate natin na makahabol. So update naman tayo dito. So bali ito pala yung nag-iisa natin na panglaban kung sakali na hindi natin mailaban yung mga young bird natin pang south. Ayan. So medyo masyado kasi silang bata, so bali inihabol lang kasi natin ito. So ito finisher nga natin ng Santa Ana Cagayan sa norte. So nagitlog naman na siya nung nakaraang araw. So hindi ko alam kung may similya yan, pero hindi ko na chinecheck kasi makapisama niyan o hindi, wala namang problema sa atin kasi nga inilalaban natin ngayon to sa south. So medyo maganda yung mga uwian niya ngayon kahit na nangitlog nga siya. So ayan. So sana makatapos din siya at magkamit naman tayo ng premyo ngayon para hindi sayang yung ating mga binabayad sa pasabay ng training at saka sa derby. So sayang kasi yung pera natin na isinasali. So alam naman natin na may kakayahan kasi nga sa linyada pa lang makikita nyo naman na yan eh. At saka alam nyo mismo sa sarili nyo kung ano yung pinagdadaanan ng kalapate nyo. Talagang alam nyo yung kakayanan nila na eto. Sa tingin ko kasi kaya naman ito, kung kayo nga nagre-race nito baka napag-champion nyo to. So sa mga linyada natin mga kabi, masasabi ko lang kung kayo nag-aalaga nito, yung talagang tutok, talagang hindi napapabayaan yung kalapate, talagang may chance kayo na mag-champion o baka nag-champion na kayo. So nakita nyo naman siguro yung pag-aalaga natin dito, hindi naman ganong katutok. Ayan. So pero nung mga nakaraan, puro nagano nga tayo, nakaparty tayo, puro partaker tayo sa lahat ng sinalihan natin. So bali dalawang race ata yun. Dalawang sunod na race yun. Medyo na asikaso naman natin yung kalapate nun. Partaker nga tayo agad dun sa dalawang sunod na race. South saka summer ata yun. O norte. Ayan. So kaso nitong mga nakaraan, bali si Boston Ying na yung nag-aalaga nito, so hindi natin alam kung ano mangyayari dito. So update naman tayo dun sa homer natin, saka dun sa breeder natin na nakapisana. So ito mga kabi, champion line din to. Ayan, gandang kalapate yan. So medyo may kamahalan to yung pagkakakuha namin dito. So bali airpat ko ang nakakuha nito, hindi ako. Yan, so binigay sa amin kasi nga alam na mahilig kami sa kalapate. So yan, meron silang isang inakay lang. So yung isang inakay mga kabi hindi nakalabas sa itlog. So sayang. At nabugok nga itlog. Kumbaga hindi nga nakalabas yung isang inakay niya. Yan, pero parehas na may similya. Tapos ito naman, ito na yung mga young bird natin na homer. So sa mga nagtatanong na mahilig alaga ng homer, yung medyo may kalakayihan yung ilong pero nagsasabay nga ng race o sinasali sa race, itong dalawa na to, maganda to kasi homer nga to, classic racing homer na. Ayun, makita nyo naman sa itsura ng kalapate, talagang malalaki ilong nito. Yan, so mukha lang hindi malaki ilong nito kasi nga ang kasama ito, pero kapag tinabi nyo to sa ibang hen, kumbaga nangingibabaw, mapagkakamalan nyo na kakto kasi nga mas malaki yung dihamak, na mas malaki yung ilong nito. Kahit dun sa mga ibang kak natin, kapag tinabi nyo to, yung hen natin na to, mas malaki nga yung ilong niya dun sa mga kalapate natin. So yan, so ito available to na pwede nga natin na ibenta itong mga anak nila. So message lang kayo sa Facebook page natin, Kalapate ni Hanshen. So maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa atin at patuloy na nanonood ng mga video natin. God bless.